Welcome to Brunei, isang maliit na bansa na nasa bandang ibaba ng Palawan. Mas malaki pa ang probinsya ng Occidental Mindoro, tahanan ng kakaibang unggoy na proboscis monkey. Maliit man, ngunit napakayaman nito. As of June 2023, nasa 11th place sa listahan ng pinakamayamang bansa sa mundo kung GDP PPP per capita ang pagbabasehan. Napakaganda daw mamuhay sa bansang ito. Libre ang mag-aral sa college, libre ang magpagamot sa mga ospital, at higit sa lahat, hindi mababawasan ng tax ang sahod mo dahil walang income tax dito. At alam nyo ba, napakamura ng gas dito. 0.53 Brunei dollars o nasa 21 pesos per liter lamang. Noong bago pa nga mag-pandemic ay nasa 0.30 Brunei dollars lamang ito o nasa 11 pesos per liter. Mas mahal pa nga daw ang mineral water kaysa gasolina doon. Kaya naman halos lahat ng tao doon ay may mga sariling sasakyan. Isipin nyo isang bahay, isang family, siguro may average 3 or 5 cars. Ayon sa kababayan nating OFW, malinis, safe at peaceful daw sa Brunei. Ngunit hindi lahat ay positibo tungkol sa Brunei. Nababalot din ito ng mga iskandalo at aligasyon ng korupsyon. Sultan, worth more than $20 billion, the absolute ruler of Brunei. Nobody is gonna set foot in that damn hotel! People being stoned to death. Hello? Sinasabing ang malaking bahagi ng yaman ng Brunei ay napupunta lamang sa bulsa ng kanilang hari na si Sultan Bolkiah. Sa katunayan, noong 1997 ay naging pinakamayamang tao ito sa buong mundo na may net worth na $38 billion. Natalo niya si Bill Gates na nasa second place lamang. 55 years nang namumuno si Hassanal Bolkiah sa Brunei at dito siya ang batas. Binansagang The Playboy Sultan. Meron pa ngang nailabas na documentary at libro tungkol sa kanyang pambababae. Maluho daw ang lifestyle ng sultan mula sa pagtatapon ng engranding party sa Amerika kung saan gumasta siya ng $1 million, $20,000 o 1.1 million pesos para lang sa isang haircut sa London, hanggang sa napakaraming koleksyon nito ng mga mamahaling sasakyan tulad ng Rolls-Royce, Lamborghini at Ferrari. Ayon sa pahayagang mirror.co.uk, nasa 7,000 daw lahat ang luxury cars ng sultan at 300 dito ay mga Ferraris. Gayunpaman, hindi kumpirmado kung totoo nga ba ang impormasyon na ito. Ayon naman sa Business Insider, mayroon daw 500 na mga Rolls-Royce ang sultan at dahil dito hawak niya ang Guinness World Records na may pinakamaraming Rolls-Royce. Estimated $4 billion o nasa 224 billion pesos lahat ang halaga ng kanyang koleksyon ng mga sasakyan. Ngunit sa kabila ng sinasabing labis na yaman ng Brunei at marangyang buhay ng sultan, may mga nagsasabi na tila hindi yata na ibabahagi ang yaman ng bansa sa lahat ng mga mamamayan nito dahil may mga Bruneians na lugmok pa rin sa kahirapan. Saan ba galing ang yaman ng bansa? Ang Brunei ay kilala sa opisyal na tawag na Brunei Darussalam. Makikita ang bansa sa isla ng Borneo. Kahati nito sa isla ang bansang Malaysia at Indonesia. Meron lamang populasyon na nasa 441,000 katao noong 2021. Pero small but terrible kung maituturing dahil maliit man ang bansang ito ay malaki naman ang income nito. Napakaliit lang ng utang ng Brunei. Noong 2021, ang public debt ay 2.51% lamang ng kanilang GDP. Kumpara sa Pilipinas na ang public debt ay 60.5% ng GDP. At ang yaman ng bansa ay galing sa maitim na liquid na ito. Black gold, liquid gold o mas kilala sa tawag na petroleum. Ang bansa ay may malaking deposito ng oil at natural gas. Kabilang ang Brunei sa top 5 oil producers sa Southeast Asia. At ang yamang ito ay ibinabalik sa tao sa pamamagitan ng libreng edukasyon at healthcare. Bukod dito, hindi sila kailangang kaltasan ng tax para pondohan ang mga programa ng gobyerno.
Walang ipinapatupad na personal income tax deduction sa mga locals at mga foreigner na nagtatrabaho sa Brunei. Hindi mo po problemahin ang mataas na tuition dahil libre ang edukasyon hanggang college. Kahanga-hanga rin ang libreng programang pangkalusugan. Maganda ang programang pangkalusugan na tinatawag nilang One Patient, One Record Electronic Data Management System. Dahil madaling ma-access ang health records ng pasyente, mas mabilis at mahusay ring nagagawa ang pangangalaga at pagbibigay lunas sa pasyente. Marahil naisip nyo na siguro magandang tumira sa Brunei dahil sa mga benepisyong ito. Para sa mga nagbabalak ng mag-migrate sa Brunei, alamin muna natin kung talaga nga bang hayahay ang buhay sa Brunei. Ayon sa ilang mga OFWs na nagbabahagi ng kanilang karanasan sa pagtatrabaho sa Brunei, mahigpit na ipinagbabawal dito ang porn at alak. Hindi mo ma-access sa internet ang mga porn sites dito. Ipinagbabawal din dito ang pag-celebrate ng Pasko in public. Pero may mga Christian na simbahan naman pa rin. At kapag panahon naman ng fasting, ang mahuling kumakain ay huhulihin. Pwede namang kumain sa loob ng bahay ninyo, huwag lang sa public areas. Naging controversial din ang batas na ipinatupad noong April 2014 na nakabase sa batas ng Sharia o Islamic law. Isa sa ipinagbabawal ng batas na ito ay ang pakikipagtalik ng isang lalaki sa kapwa lalaki. Kapag may testigo at sapat na ebidensya na sila ay nagkasala, ang parusa ay stoned to death. Babatuhin hanggang sa mamatay ang isang tao. Stoned to death din ang parusa sa mga mahuhuling nagkasala ng gaya ng adultery, rape, at extramarital sexual relations. Maging si George Clooney ay itinuturing itong labag sa human rights at nananawagan pang i-boycott ang hotel na pagmamay-ari ng Brunei. Dahil sa mga tuligsa na natanggap ng bansa globally dahil sa batas na ito, noong 2019 ay nagpahayag si Sultan Bolkiah na magkakaroon ng moratorium o pansamantalang hindi pagpapatupad ng death penalty. Problema rin ang korupsyon na kinasasangkutan pa ng kapatid ng sultan na si Prince Jeffrey Bolkiah. Sinasabing habang pinamumunuan niya ang Brunei Investment Agency ay $40 billion ang nakuha sa account ng ahensya at questionable kung saan napunta ang pera. Ang perang ito ang posibleng nagamit sa maluhong pamumuhay ng prinsipe. At para sa bansang nagpapatupad ng kamatayan sa kasalanang adultery, hindi rin katanggap-tanggap ang pagkakaroon ng iba't ibang babae ng sultan at prinsipe. Noong 1997, ang dating Miss USA na si Shannon Marquette ay kinasuhan ang sultan at prinsipe dahil siya at 6 pang ibang babae ay pinuwersang maging sex slaves. Tila nga wala talagang perpekto sa mundo. Bagamat kahanga-hanga ang mga benepisyong natatamasa ng mga Bruneians, sa kabila naman nito ay ang walang habas na paglustay sa kaban ng bayan. Habang ipinapatupad ang mga striktong batas, ang mga pinuno naman nito ay malayang nakakagawa ng mga immoral at illegal na gawain. Nagustuhan niyo po ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay mag-comment ng yes. By the way, nais po naming magpasalamat sa inyong walang sawang suporta mga ka-awesome. Shoutout dyan kina Florendo Garcia, Renren Corsino Paran, Florida Lanat Ordiales, Rioben Besmonte Basmayor, at Joshua Gaon Bornell. Salamat din sa ating mga top fans, Karakuchi Zairi, Giselle Tan Divino, Salvador Caldito, at Antonio Balano III. At salamat rin po sa mga nagbigay ng stars, Sarah C. Fernandez at Beth Canasa. Maraming salamat mga ka-awesome! This is your Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!